What's up mga kapitbahay? December 8 nga to mga kapitbahay, ang araw kung kailan namin isa-celebrate ang aming Christmas party. Mas maaga than the usual kasi holiday naman, mas marami ang kulang kung isa-celebrate namin ito pagkatapos ng pasukan. Maraming luluwas after class para magpasko at New Year sa kani-kanilang mga probinsya. Wow, probinsya, kala mo naman talaga. 9 AM nga ang aming call time para daanan sa kani-kanilang bahay ang bawat isa para sasakay na lang at hindi na maghintay kung sakali mang dadaan na ang aming service. Padalawa nga akong dinaanan at heto ang mga gamit hinahakot na at inayos na sa loob ng sasakyan para mamaya ay hindi nasikip at sakay na lang ng sakay ang mga dadaanan pang iba. Hala, ba't ganun yung boses ko? Paus. Ayan na. At kung mapapansin nyo, medyo marami na kami dahil nadaanan na yung iba naming mga kasama at nandito na nga kami sa bayan. Kagaya nga ng nabanggit ko sa aking previous vlog, kami ay pupunta sa Hiraya para dun i-celebrate ang aming Christmas party. 2 days kami dun, kasama na din dun ang aming pagre-relax, mga ganon, kasi alam nyo naman kapag ang trabaho ng isang teacher, mas masarap pa rin kung meron kang kaunting pahinga. First time ko nga pupunta sa Hiraya Gloria, mga kapitbahay, kaya naman super excited ako. Nag-stop over nga pala muna kami dito sa Pinamalayan dahil nga inabot na rin kami ng lunch sa daan, kaya naman nag-decide ang lahat na umorder na lang dito sa Jollibee para sa aming lunch. Meron naman kaming mga baon na pagkain katulad nga nung niluto ko dun sa aking previous vlog na adobo. Pero dahil gastador tayo at feeling rich, wow. Syempre, hindi ako bumili ng Jollibee. Ito lang kami nag-TikTok dito sa loob ng sasakyan habang iniintay yung mga bumibili ng Jollibee. After nga namin mag-TikTok, syempre hindi pa rin sila dumadating dahil medyo matagal ang pag-order nila sa Jollibee, ay kumain na lang muna kami dito at nagkwentuhan. At sa wakas ay dumating na rin sila. Ayan, for the Jollibee, ang mga person. Wow, siya na all! After ilang oras nga mga kapitbahay ay nakarating na rin kami dito sa Hiraya. Huy, sa wakas nakarating din. Abay mga alay sa puwit are. Bukod nga pala mga kapitbahay, dito sa mga nakasakay sa sasakyan ay meron din kaming mga kasama na nagmotor papunta sa Hiraya. Gusto ko rin sana kaso wala nga lang akong karaindig in tandem at saka walang akong motor. Huy, nakapakaganda nga pala dito mga kapitbahay. Ito ay first time ko lang kaya ako talaga manghamangha sa lugar na ari. Sobrang lawak ng lugar tapos napakaganda ng dagat. Magaganda din yung facility nila. Merong mga kwarto na pang solo, pang group, pang family. Kaso, negats tong nakuha naming kwarto kasi may something else dun sa kabilang CR kaya pala sarado. Medyo pricey siya kumpara dun sa mga unang hotel na napupuntahan namin dahil doon, mura na, meron pa kaming nakukuhang mga free towel tapos may mga shampoo, may mga ganon. Tapos dito, kwarto lang talaga siya tapos ikaw na ang bahala sa lahat. May kumot din naman pala tsaka unan tapos may malakas na aircon. Dito nga pala mga kapitbahay, meron din silang pool na pwede mong liguan bukod dun sa dagat. Tapos may mga cottage din na pwede mong tambayan. Hindi ko lang sure kung libre talaga siya. Kung kasama na siya kapag ka nagpa-reserve ka dito kasama nung binayaran mo sa kwarto o bukod yung bayad niya tsaka yung ibang facilities dito. Balik na nga tayo dito mga kapitbahay. Eto na nga, nanggaling na kami sa aming kwarto na ipinakita ko sa inyo kanina at ngayon naman ay nandito na kami sa kubo para naman kumain ng tanghalian. Dahil di ba nga sabi ko kanina sila lang ang bumili ng lunch nila dahil meron naman kaming baon yung niluto namin na adobo. Kanya-kanya kasi ang usapan na breakfast at lunch para naman hindi na siya kasali sa aming contribution. Para ba kanya-kanya na lang, konti lang yung gastos. Pero dahil nga mas gusto namin na mas makatipid para hindi na kami kumain sa labas ay nagbaon na lang kami ng aming pagkain para sa aming tanghalian. At pagkatapos nga namin kumain mga kapitbahay ay di nagkwentuhan na lamang kami dito habang namamahinga. Tapos namasyal ako dito sa paligid ng pool. So meron nga dito mga kubo pa at meron din ditong maliit na hall na pwedeng gamitin kung sakaling gusto nyo magkaroon ng mga activities, ganon. After nga nun mga kapitbahay ay nag-heads up na ang mga person dahil magkakaroon daw kami na activity. Kaya naman heto na kami at naglalakad na kami pabalik sa aming kwarto para magpalit at mag-ready para sa aming activity. Ito nga lang ang masama dito, kapag wala ka talagang sasakyan ay napakalayong balikin para makarating doon sa aming kwarto. At nang ready na nga kaming lahat ay nag-ipon lang kami dito sa Mayfield para maglaro.
Simpleng fun games lamang naman ang aming ginawa dito para lang talaga mag-enjoy kami during our vacation. Wow, vacation! Sa sobrang simple nga ng mga pinaglalaro namin, di arin napagtripan ang lola mo. Blurred pa nga ang pinakamagandang part ng mga laro namin. Daig pa namin ang instant na nakarating sa Japan. Uy, ibang blurred yun, hindi ito yun. Pinagpiring laang naman kami, tapos hanapin daw ang kakampi. Ay, ang hinahanap ay naglalakad din. Paano ga naman makakahuli na re? O sige, hanap, ikot. O ayan, kita mo naman kaming dalawang naka-green o ikot pa more. Tapos yung mga hinahanap namin ay paikot-ikot din. Pagdating sa kahuli-hulihan ay di kami nakakahalata na kami ay pinaglalaroan laang. Nang magkaigi-igi ay sila'y tinawag paparni sa sulok o ayan o tipon sa isang sulok. Tapos kaming dalawa o ayan ikot-ikot hanggang sa boom. O na kami ng dalawa ang nagkita o nag-enjoy na kaming dalawa. At pagkatapos nga ng aming fun games na napaglaruan laang naman kami, ginalingan ko pa naman tapos sa huli ay maglalaroan laang naman pala ako. Di arin na kami, swimming time na o ano, sino ka dyan o bitin pa more. Ligo-ligo na kami dito sa swimming pool habang yung iba namin kasama di namamasyal, nagpipicture, tapos meron din namang naliligo dun sa dagat. Pero kami, mas pinili namin na dito na lang muna sa swimming pool maligo. May bata pa nga dyan kanina na naliligo, inagawan laang namin para naman kami muna ang mag-enjoy. Huy, bilang isang guro nga, huy, mukha ka na namang may pa-moral lesson dyan. Enjoy nga lang kami dito hanggang sa maghapunan dahil ari naman ay minsan laang naming maranasan. Sa dami baga naman ng trabaho ng teachers ay di ba'y deserve na deserve ang mga ganitong relaxation sa buhay. Kaya kahit anong trabaho, mabigat man o magaan, basta workaholic ka, bigyan mo rin naman ang sarili mo ng time para makapag-relax, maka-unwind, maka-escape, makapahinga ng sandali. Syempre, iba din naman yung nakakapag-relax ka kahit papaano, hindi puro trabaho. O siya, hanggang dito na lang muna mga kapitbahay, mukha na akong Nanender Mondini. Palike naman ang video ko, tapos pa-follow na rin ang ating page. Hanggang sa susunod nating vlog.